Mga anti-Duterte, itong video na to panoorin nyo. At saka yung mga pinaglalaban nyo, Risa Hontiveros, itong video panoorin mo talaga para alam mo kung saan dapat lumugar at kung ano ang tama. Dear Senator Risa Hontiveros, I don't know if you already know this, but I'll just inform you regardless. On February 19, natagpuan ang isang bangkay ng batang babae, 12 years old, sa Toledo City, Cebu. According to the initial reports, it was done by a relative, a drug addict relative. And it was said that he was high on drugs while doing the crime. Ano ba ang ginawa niya sa bata? Tinali sa puno, binugbog, pinatay. And on the same day, dito sa amin sa Cagayan de Oro City, natagpuang patay ang isang estudyanteng babae, 4th year accounting student sa isang sikat na university. It happened just inside the dormitory kung saan siya nangungupahan. I'm just wondering po, honestly, bakit hindi ka po nag-iingay kapag ganito yung binabalita? Yung mga totoong biktima ng mga adik, yung mga inosente, mga bata, mga babaeng walang kalaban-laban. Pero ang ingay mo sa mga alleged EJK victims, kay Kian, ginawa niyo pa ng exhibit, parang nasa museum, kulang na lang i-canonize niyo para maging santo si Kian. Real talk. Bakit po ba hindi kayo nag-iingay? Bakit po ba hindi kayo sumisigaw ng human rights para sa mga biktima? Totoong biktima ng mga drug addict, mga rapist, mga kriminal. Dahil po ba ay hindi involved ang mga Duterte? Dahil wala kang mapapala? Ganon? Because the way I see it, you are not pro-life, you are not pro-human rights, you are not really anti-criminal. You're just anti-Duterte. You just hate the Duterte family. You hate the Dutertes. Pero para sa akin yun. But I do believe marami ang mag-a-agree sa akin. You just plainly super hate the Dutertes. And sabi mo pa, 'di ba, inihahanda mo ang iyong sarili, no? Kasi baka ikaw yung mapik na maging kandidato for presidency sa opposition, 'di ba? Sabi mo pa, kailangan mag-unite ng opposition for a safer Philippines, no? Better Philippines. Pero bakit parang selective justice yung pinapakita mo? 'Di ba? Yun yung nakikita ko talaga sa iyo. Ang ingay mo kapag involved ang mga Duterte. Pero pag hindi, wala kang pake. Kung meron ka mang mga side comments, hindi same level of energy kung paano mo ipaglaban yung mga alleged EJK victims, yung si Kian. Grabe yung effort mo dun, grabe yung aggressiveness mo dun, grabe yung energy mo dun. Pero sa mga totoong biktima ng mga addict, ng mga rapist, mga criminal, wala. Walang ka-energy. Pro tip lang po, if you want to gain the same following and support kung ano man meron ang mga Dutertes, you should learn from them. Examine them. Analyze. Bakit mahal na mga Pilipino ang mga Duterte? Hindi lahat, pero mostly, alam mo yan. Aminado ka dyan. And if ever lang, it will cross your mind na tatakbo kang presidente in 2028. If you run for presidency in 2028, libre lang po ang mangarap, alam natin yan. Pero just give it up. Kasi if come 2028 tatakbo kang presidente, hindi ka mananalo. Especially kung isang Sara Duterte ang kalaban mo. 100 and let's say 20%. 200%, 1,000,000%. Hindi ka mananalo against VP Sara Duterte. So pro tip lang, study them. Learn from them. Ano bang ginawa ng mga Duterte? Ano bang klaseng karakter meron sila? Ano bang attitude nila sa mga tao? Ano bang ginagawa nila kahit walang camera? Kahit walang nagvi-video? Pumunta ka sa Davao. Analyze mo, magtanong-tanong ka. May 2 years ka pa. Kung maging iba yung strategy mo, baka pwede ka pang maging partner ni VP Sara. Pero yeah, that's just, I'm just wondering, curious ako, bakit hindi ka nag-iingay sa mga ganitong balita? Pero kapag ka involve yung Duterte, gigil na gigil ka, no?
EJK victims, yung kay Kian, no? Impeachment ni VP Sara. Ang ingay-ingay mo, aggressive mo dun. I'm just really wondering. I hope you see this. I hope makita mo to. I really do hope makita mo to.